Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Sa pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po sa pag-grocery ni Kim and di Paolo Avellino sa Pure Gold. Yan ang tatalakayin at pag-uusapan natin mamaya. Very mag-asawa na talaga no mga kakimpaw. Pero bago pong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Miss Trinidad. Sabi niya, "Hello Ders, I believe those are Paulo's admirers and are jealous of Kimi. That's why they're doing that. Kimi, be careful and be aware also of some of your so-called friends who are jealous and have some grudge of you. God bless, KP." Tama po kayo dyan, Ginang Miss Trinidad. Dapat pong nag-iingat talaga si Chinita Princess sa mga tao na kakasalamuha niya, lalo na syempre sa mga kaibigan niya po, di ba? Kasi hindi niya po alam kung alin bang kaibigan yung totoo, alin bang kaibigan yung may lihim po na inggit sa kanya. Kasi mamaya mga kakimpaw, di ba? E gamitin po yung mga secrets na yon para mapagsak si Chinita Princess. Kaya ingatan din ni Kim Chu yung mga taong pinagkakatiwalaan niya po ng mga secrets, mga kaibigan niya po na talaga namang pinagsasabihin niya po ng mga sikreto niya, mga malalaking plano. Sana kay Paolo Abilino na lamang po niya yon sabihin, yung mga secrets na yon. Kasi I'm sure si Paolo ingatan niya po yung mga secret ni Chinita Princess. Kaya sana, Chinita Princess, be careful at aware sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Lalo na, 'di ba? Ang dami pong issue mga kakimpaw na talaga namang binabackfight siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya sana po'y matuto na ngayon si Chinita Princess at huwag nang masyadong magtiwala. Pahalagahan niya po yung kanyang sarili, yung kanyang mga sikreto, and syempre huwag na huwag magtitiwala. Yun lang po yung payo po natin kay Chinita Princess dahil yun po yung makakabuti po sa kanya. 'Di ba? And also kay Paolo Avellino. Sana silang dalawa lang ni Paolo Avellino yung mag-uusap, pagtsikahan kasi si Paolo naman po is laging andyan para po makinig, 'di ba, sa mga kwento at mga hinaing ni Chinita Princess. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpo, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa isang babaeng nagbanta po kay Chinita Princess. So nai-report na daw po yan sa Star Magic, sa management ni Chinita Princess. Nag-email na po ang mga Kimpaw fans para po maiparating ito kasi baka hindi po nila alam mga kakimpaw eh. Kaya ayun, sila na po yung nag-direct message sa Star Magic para po maiparating nga itong problema ngayon na kinakaharap ni Chinita Princess sa social media na talaga naman pong pinagbabantaan. 'Di ba? So wait na lang natin kung ano po yung magiging action ng Star Magic sa mga bashers na yan na wala pong ginawang maganda kay Chinita Princess, kundi saktan at siraan po ng husto at pagbantaan. So seryoso po ito at nakakaalarma, kaya sana po ay makalampag ang Star Magic mga kakimpaw kasi concerned tayo no sa life at sa safety ni Chinita Princess na siya ay laging nasa public places. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang ganap kay Chinita Princess mga kakimpaw. So I'm not sure kung kahapon ito or ngayong araw po ng Martes. Kasi may another shooting na naman pala ito nga si Kim and Paolo. Sabi nga dito, nasa Pure Gold sila for shooting. So parang namimili po ata sila sa Pure Gold mga kakimpaw. Ayan po sila o magkatabi po sila dyan sa upuan mga kakimpaw. So iba yung damit dito ni Chinita Princess. Malamang ay ibang eksena ito at ibang araw. So siguro ngayong araw to or possible na kahapon mga kakimpaw. I'm not sure. Pero kung wala si Chinita Princess ngayon sa Showtime, then ito ay para sa ngayong araw, 'di ba? Kasi ang Showtime po ngayong Martes is
Live na live po mga kakimpaw. So, silang dalawa po ay as mag-asawa, no? Sila po gaganap sa A Perfect Marriage. Sila po yung mag-asawa, mga kakimpaw. Kaya lagi po silang magkasama sa pag-shopping, 'di ba? Sa isang mall kahapon, diyan po sa Kamaynilaan, 'di ba? Kahit binabaha, binabagyo, umuulan, talagang sinuong po nila 'yon, mga kakimpaw, para po matapos yung isang eksena na kinuhanan po sa mall. So, hindi na lang natin babanggitin kung saang mall 'yon. Tapos ngayon naman ay shooting sila sa Pure Gold. So, parang namimili ata sila dito, mga kakimpaw, nung mga, alam niyo na, grocery, gamit sa bahay. 'Di ba 'pag mag-asawa naman, mga kakimpaw, alam naman natin na ganyan talaga, no? Grocery, mga pangailangan sa bahay, and syempre, as mag-asawa sila dito, may mga budgeting syempre na papasok dito. So, ano kaya yung ganap diyan, 'no? Ang dami po talagang audience diyan, mga kakimpaw, oh. Nakatingin lang sila, behave lang sila, mga kakimpaw. Siguro na-orient na po sila diyaan. So, nakaka-excite yung mga eksena ni Kim and Paula sa Pure Gold, and syempre, yung kinuhanan po sa mall. Ano kayang meron do'n? Ano kaya yung mga pinamili do'n? 'Di ba? Ano kaya yung kwento do'n? Naku, yan po yung dapat nating abangan by December 25. Ang dami talagang curious. Bakit nasa mall sila? Bakit nasa Pure Gold sila? Anong ginagawa nila dito? 'Di ba? So, siguro ito po yung bago pa lang sila. Halimbawa, kakakasal pa lang nila, 'di ba? Ito po yung first stage ng kanilang pagsasama. Ayan, siguro yun, mga kakimpaw, 'no? Tapos dun papasok yung problema sa pagkakaroon po ng anak, 'di ba? Magkakaroon ng problema, and then mga struggle, mga problema na kailangang i-solve. Ang ganda po ng kwento nitong A Perfect Marriage. So, bakit tinawag na perfect marriage yun? Ano yung dapat nating malaman? Kaya natawag na perfect marriage yun. Yun yung dapat nating abangan. So, hindi pa man po natatapos itong movie ni Kim and Paula Avellino, hindi pa nga po na-approve. Abay, grabe na po, mga kakimpaw, ang mga paghahanda pong ginagawa ng mga Kimpaw fans. Magpapa-black screening na daw sila, 'di ba? Nag-iipon na daw po sila. Grabe ang tindi po ng kanilang pagsuporta, no? Talagang mainit nilang tinatanggap ang bawat project na meron si Kim and Paolo. At yan po yung pinagpapasalamat ni Chinita, Princess and Paolo. Yung pagmamahal na meron po kayo na wala sa ibang fandom. Sobrang nakaka-proud kayo, mga kakimpaw. And I'm sure, pag ito pong entry nila ay nakapasok, paniguradong blockbuster ito sa sinihan nationwide. At baka hindi lang nationwide, natatalakay na rin po, mga kakimpaw, na international ipapalabas daw po itong A Perfect Marriage. So, pag nangyari yun, syempre mas tatabo po ng kita itong kanilang movie. So, ipag-pray natin na makapasok ito para sa Metro Manila Film Festival, okay? Agree ba kayo doon, mga kakimpaw? Please comment down below.